watching ETVN Philippines. A blessed day mga family viewers namin, sa mga nanonood, especially mga youth, dahil kami ang Happy Cute! So sis Johanna, kamusta ka naman ngayon? Ang glooming mo, grabe, gumaganda ka lalo. Magandang araw po sa ating lahat at masaya po ako at nandito na naman po tayo sa bagong episode natin. Yes. At i-welcome po natin ang ating mga bagong panauhin, si Father Ben Arsenio na Diocese of Cubao. And siya ang ating spiritual director. Siya po aming spiritual director ng Catholic Faith Defenders Diocese of Cubao. Yes. So Father Ben, thank you po for Salamat po, Father. Grabe sa Holy Spirit, binibigay niya yung mga talagang solid na tao, no? Grabe. At saka grateful kami at medyo pumunta po rito si Father Ben. Yes. And sino pa ba mga kasama si sister? Siyempre po nandito po si Kuya Kaloy po. Yes, si Father. Ang ating resource person. Grabe siya. Kumbaga siya yung walking dictionary natin. Yes. Ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam. Minsan walking dictionary, minsan walking encyclopedia. Hindi naman ako libro. Sana all, mapapasana all yan talaga. Yes. At nandito rin po ang ating mga panauhing bisita mula sa Mary Health of Christian Crusade. Yes. Grabe yung last episode, last 2 episodes, nandito sila. Nandito rin po sila. Grabe consistent yung pagpunta nila. Ay, sister, para may bago ka ngayon. Anong gusto mong gawin natin ngayong sa bagong episode na to? Gusto ko sanang, bago tayo magsimula, gusto ko sana maglaro tayo. Yun, nakaka-excite naman. Diba? At may premyo tayo. Alam mo, pati mga premyo natin, mga estampita, pati mga rosaryo, grabe, bagong-bago para sa atin. At saka inipon ko yan lahat. Ito po, ang dami. Wow, estampita. Napakadaming estampita na inipon, pang prize. Yeah, so let's start the game, mga brothers and sisters, mga katikyots. Samahan niyo po kami sa aming game. So game, ang tawag natin sa game na to is bagong-bago. Bagong-bago po ito. Yes, bagong-bago. Ang tawag na charades, di ba? Bagong-bago. First time nyo makikita nyo dito sa ATVN, first time, charades. So let's begin. Three questions lang po ang gagawin natin. So sasaris ko na. Ako na yung mag-move and kayo na yung mag-guess. And kung sino makakasagot, bibigyan ng prize natin. Okay, game ba? Game ba tayo mga katikyots? Okay, game. Let's game. Okay, number 1. Game. English. 3 syllables. Baptise. Ang galing! Ang hirap ko na, ba't di kayo nakasagot? Ano gusto mo premyo, bro? Ano gusto mong premyo? Meron gusto mo, Rosario o Fix? Gusto mo? Pakay sa buhok mo? Ano bro? Rosario na lang or anything? Ano gusto mo? Ito na lang, Yan, Rosary. palakpakan si brother. Si Brother Christopher. Okay, next, number 2. Yung pinakamahirap. Kasi ang mga kasagot naman natin is related sa sa ating ginagawa, sa ating pananampalatayang Katoliko. So masasagot ang mga catechists natin na viewers yan. So number 2. Okay. English. 3 syllables. Confession? Yes, ang galing! Ano gusto mo, sister? Estampita na isang buong bundle? Pamila po kayo. Or rosary sa lang po. Okay. Meron po dito Divine Mercy na magnetic. Yan. Ito na lang siguro. Maganda yan. Last na to. Maganda to. Last na to. Okay, last. Ikaw naman or ako? Ano ba? Ikaw muna. Tapos ako yung last. Sige. English. 3 syllables. Rosary. Ang galing! Rosary. Ano pa? Sasabihin ko na sana, na-busted ka. Parang last time yun. Natin. Ano pa po, sister? Naisip ko inaantok na bibig. May mga inaantok pa sa Rosario. Okay, sister. Ang hirap. Ayan. So, Rosary. So, bali, ang iyong premyo ay Tau Cross. Wow, tayo. From Franciscan. Bigay sa akin ng mga Franciscan. Wow, may mga... FMIJ, hello po. Wow, shout out pa talaga. Rosary. Rosary din.
And speaking for rosary, at yan po ang topic natin. Ngayon, rosary. Oo. Speaking of rosary. And rosary, and then if not mistaken, kasama din yung scapular. Yeah, And then the image of Our Lady of Perpetual Help. So syempre, dahil tayo ay nagtatanong, tanong agad tayo kay Brother Kaloy. Syempre, as our walking dictionary, ano po yung, pwede po bang bigyan niyo kami ng brief history or background or idea and sa aming mga viewers na ano po meron sa rosary, scapular, Our Lady of Perpetual Help, ano po meron? Yes. Okay. Yung sandali na naman, no? Kasi hindi naman ito history lecture. Isa-isa para tungkol sa rosary, sa scapular, sa Our Lady of Perpetual Help. Okay. Yung rosary, it really comes from rosario, which is a rose garden. It's a rose garden, a garden of roses. A garden of roses na binibigay natin sa ating mahal na ina. And of course, yung roses doon ay yung mga prayers, yung Hail Marys in particular. So ang tradition dito ay nagmula ang rosary mula sa isang vision ni Saint Dominic de Guzman. Si Saint Dominic de Guzman ay isang Kastilang santo na siyang nagtatag ng Dominican order. At ang isa sa kanyang mga naging misyon ay ang mag-preach laban sa tinatawag noon na Albigensian heresy. Albigensian. Cathar heresy. Pareho lang yun, Albigensian or Cathar. They're two names for the same heresy. In a nutshell, sa heresy na ito, ang buong mundo, yung created world, ay masama. Evil. Ang gumawa nito ay isang evil God. So parang meron dalawang Diyos. May good God, may evil God. At yung evil God ang gumawa ng mundo. At ang trabaho ng natin ay upang i-reject ang ating itong material world, dapat para sa kanila, ideally, magpapakamatay tayo towards the end of our lives, no? by starving ourselves. So nagtuturo sila ng gano'n. At magugulat ka, ang dami nilang followers. Kasi yung buhay nila napakapayak, napaka-simple, at napaka-ascetic. Kasi nga, rene-reject nila ang lahat ng mga karangyaan ng mundo. So marami ngayong mga ordinaryong mga tao sa France, sa Europa, nakikita natin iisip, bakit parang mas malapit pa sa ehemplo ni Jesucristo itong mga tao to. Kesa dun sa mga kaparian na marami corrupt at medyo nabubuhay ng marangya masyado. So si Dominic de Guzman, isa yun ang naging mission niya na mag-preach laban sa mga heretics na ito. Kasi napakalaki naman ang danger talaga na kanilang that they pose to the whole world. Isipin mo, isang sekta na naniniwala na dapat as much as possible magpakamatay tayong lahat eventually. Tapos sa gutom pa. Sarap niya kumain ngayon, di ba nakakagawa? Kaya mahirap talaga yung mga heresy. Pero sa likod nun, ay yung kanilang pagtingin dapat na masamang-masama yung mundo. Magugulat ka, naging parang ang flip side o reverse nito. Marami sa kanilang mga followers nagpapakasasa sa sarap. Bakit? Kasi ang kanilang attitude, since masama naman itong mundo ito, pagagawa muna kami ng mabubuhay muna kami ng masama, ng mga sensual pleasures, tsaka na namin i-reject. So malaki yung damage na ginawa nitong heresy na to. At si Saint Dominic de Guzman, nung pipreach siya, initially, parang wala siyang makumbinsi, wala masyado at least, na makumbinsi laban sa mga heretics na to. Parang bang wala siyang makumbinsi na hindi, masyadong extreme yung inyong pinaniniwalaan. Kailangan dito kayo sa Catholic Church. Para sa atin, the world is good because God created the world. Amen. The whole world. All of creation is good. And God saw it and it was good. Pero dapat restrained at merong moderation at temperance yung ating paggamit ng goods of the world. Yes. Huwag sosobra. Huwag sosobra. Yes, correct. Huwag kakain masyado. Ouch! Back to you. Pero, ganun si Saint Dominic. Minsan nagdadasal siya, nagpakita sa kanyang mahal na ina
at binigay sa kanya ang magiging paraan upang magapi ang heresy na ito. At ito ang Santo Rosario. Ngayon, nung binigay sa kanya yung Santo Rosario, meron na itong parang mga, pwede mo sabihin, mga prototype na umiikot. Madalas talaga noon na ang mga Kristiyano nagdadasal ng madaming mga Our Father at mga Hail Mary. Lalo, pero mostly Our Father. 150 Our Fathers, 150 Hail Mary, sa 300. Tapos, minsan na ginagawa ng mga Kristiyano noon, bawat dasal, magpo-prostrate pa on the ground. Sisitin mo, every time Our Father ka, dadapa ka sa sobrang haba, prayer time. Buti nila, doon nabuhay that time. Pero yung Rosario, na siyang 150 Hail Marys, ay mas simple. Binigay sa kanya ng ating mahal na ina. Ito ang gamitin mo upang magapi ang heresy ng mga Cathar. At sinabi niya na pag ang Dominican Order ang siyang magkalat o mag-preach nitong rosary, the Dominican Order will flourish. At totoo nga naman. Tingnan nyo naman. Ang Rosario, meron pa rin tayo. Rosaryo pa rin tayo natin. Amen. Yes, At ang Dominican Order, buhay pa din. Yes. May joke nga eh. Sana huwag masamain ng mga Dominicans. Uy, huwag ka ma-offend ah. Dominican by heart lang ako. Lalo na yung mga alumni ng mga Jesuit schools, huwag po kayo ma-offend. May joke. Ano ang pinagkaiba ng Jesuita o Jesuit at Dominican? Okay, anong pinagkaiba? Ang Dominican, tinatag upang labanan ang Albigensian heresy. Ang Jesuit, tinatag para labanan ang Protestantismo. Ano pinagkaiba nila? May Protestant pa rin ngayon. Yes. Pero wala nang Albigensia. Mas effective yung isa. Oh my gosh. Joke lang po yun. Wala po sana mga offense. Nagbibiroan na po. Okay. Pero gano'n, yun ang binigay sa kanila ang Rosario. Sa pamamagitan ng pag-preach ng Rosario, unti-unting natalo yung heresy ng mga Albigensians. Now, bakit 150 na Hail Mary? Kasi buong Rosario, until around the year 2000, pag saan mong the whole Rosary is 15 decades, so 150 Hail Marys. Kasi, yun ay katumbas ng mga salmo. There are 150 psalms. Substitute. Oo. Pero since karamihan ng tao noon, hindi naman marunong magbasa, no read, no write, hindi nila mabasa yung Book of Psalms. So, eto ngayon, ang tawag dito rin ay the Psalter of Mary. Kung hindi mo madasal yung 150 Psalms, dasalin mo 150 Hail Marys ng buong Rosario. Siyempre, ito yung kung gusto mong dasalin yung buong Rosario sa loob ng isang araw. Pero ngayon naman, ang practice natin, at the very least, 5 decades o 50, diba? 50 Hail Marys. Now, yun yung Rosario. Scapular naman, ano naman yung scapular? Kasi nung panahon nga nila, Santo Domingo or St. Dominic de Guzman, ito din yung panahon na nagkaroon ng mga tawag natin na mendicant friars. Ito ay mga kaparian o mga kaparian, mga brothers na hindi sila nakakulong sa isang monasteryo. Hindi sila nandun na sila sa isang monasteryo na nagdadasal. Siyempre maganda rin, ito isang magandang bokasyon, pero hindi yun ang bokasyon nila. Ang bokasyon nila ay mag-ikot at mag-preach ng mabuting balita. Ipahayag ang mabuting balita, mag-evangelize ng mga tao. At habang ginagawa nila yon, since sila ay walang sariling pera, walang sariling gamit, sila ay naglimos. Kaya mendicant means beggar. Yeah, mendicant friars. So, originally, yung Dominicans, yung Franciscans, yung Carmelites, yung Augustinians, yung Order of the Servants of Mary or Servites, yung Trinitarians, yung Mercedarians, at yung Minims, marami pang iba. Sila at tatawag natin ng mendicant friars. So, nung 1200s, maliban sa Dominicans at Franciscans, nandun din yung isa pang grupo ng mendicant friars, yung Carmelites. No, mahaba ang kwento ng Carmelites. Siguro wala akong panahon para ikwento lahat. Pero nagkaroon ng isang event on July 16,
1251 sa Inglaterra, yung isang Carmelite na santo, si Saint Simon Stock, according sa tradisyon, ay nagkaroon ng isang vision. Kung saan binigay sa kanya yung parang scapular. Noong tayo, pag sa scapular, hindi pa yung kasing liit ng ginagamit natin ngayon eh. Para talaga siyang, para siyang yung sinusot. Para malaki siyang, imagine, para malaki apron. Parang apron na malaki. Na back and front, yun. Binigay sa kanya upang simbolo ng kanyang proteksyon. Upang simbolo ng kapayapaan. At higit sa lahat, para sa mga magsusuot nito at magdadasal, do tinatawag nila noon na Little Office of the Blessed Virgin, pag ikay namatay na suot itong scapular, ikaw ay maliligtas. Hindi ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Oo. Kaya nga, napaka-importante na suot natin yung good points. Meron akong good point sa langit. Saint Benedict. Happy feast day po pala kay Saint Benedict tomorrow. Wow, sumegway pa nga. Wow, tapos may kaakibat pa yan. Almost 100 years later, may isang papa, si John the 22nd. Again, according to a pious tradition, nagkaroon siya ng isang vision. Sinabi naman ng mahal na ina na pag ikay nakasuot ng scapular at dinadasal mo yung Little Office of the Blessed Virgin Mary, yun yung pinakaparaan ng debosyon sa mahal na ina nung panahon na yun. Pag ginagawa mo ito, pag ikay namatay at napunta ka sa purgatorio, the very next Saturday, laya ka na. Dun sa purgatorio. So dumalabas dito, napakalaki ng mga pribilehiyo na makukuha natin mula sa rosaryo at sa scapular. In fact, according to one story, dun sa vision, sa isa sa mga vision, sinabi, sa isa sa mga Marian apparition, sinabi ng ating mahal na ina, by the rosary and the scapular, I will save the world. Hindi po ba yun, Brother Kali, hindi po ba siya parang questionable kasi kung sinabi ni Mama Mary, syempre baka sabihin ng mga kapatid natin na hindi Katoliko sa ibang pananampalataya. Si Maria nagliligtas, hindi si Kristo. Sounds familiar, right? Yes. Ano ba masasabi niyo, bro? Para may ganung Okay. Ang ating mahal na ina ay ay hindi siya kompetensya o kaaway ng ating Panginoon. Amen. Siya ay naglalapit sa atin sa Panginoon. So lahat ng kanyang ginagawa niya ay sang-ayon sa kalooban ng kanyang anak. At ang dapat nating alalahanin is ito, si Kristo ay hari, di ba? At katulad ng mga hari ng Israel, hari ng Judea, pag ikaw ay hari, ang talagang reyna nung panahon na yon sa ancient Israel, hindi naman yung asawa, hindi yung asawa ng hari, kundi yung ina. Oo. Kasi ang mga hari nung panahon ng Israel, yung mga hari noon, marami silang asawa, di ba? Marami. So hindi pwede na isa lang yung queen. So nangyayari, tinatrato na queen ay ang ina. Oo, yung nanay. At si Solomon, baka alam natin sa Lumang Tipan, si Solomon, nung minsan lumapit sa kanyang ina, sinabi niya, ano man ang hilingin ng kanyang ina, hindi niya matatanggihan. At alam natin sa Bagong Tipan, diba? Sa Bagong Tipan, doon sa Cana, di nagkaroon ng problema. Di ba nagkaroon ng problema? Sa wedding at Cana. Doon sa wedding at Cana, nagkaroon ng problema. Yung alak ng ubos, they have no wine. So lumapit na yun ang ating mahal na ina sa kanyang anak na si Jesucristo. Na para bang hinihiling na gawan mo naman ng paraan para hindi mapahiya yung bagong kasal. Di ba ang unang sagot ni Jesucristo is, my hour has not yet come. Pero sinabi ng ating mahal na ina?
do whatever He tells you. Alam niyang makikinig sa Kanya ang kanyang anak. Amen. Alam niyang susunod sa kanyang hiling ang kanyang anak. Okay. Hindi dahil mas makapangyarihan ang ating mahal na ina sa kay Yesu Kristo, hindi po. Si Kristo ang hari, si Kristo ang Diyos. Pero bilang mabuting anak, sabi nga sa commandments, honor your father and your mother, kanyang pinararangalan ang kanyang ina, nakinig siya sa hiling ng kanyang ina. At dahil dito, ginawa niya yung milagro na yung tubig naging alak. So, ibig sabihin, si Kristo tsaka si Mama Mary. Hindi pa panahon. Opo. Pero nakinig pa rin siya sa hiling ng kanyang ina, sa hiling ng ating mahal na ina. At dahil doon nangyari yung milagro. So brother Gani, parang si Kristo and si Jesus, si Kristo and saka si Mama Mary is magkakampi, hindi magkaaway. Hindi mo pala magkaaway. Hindi po magkaaway. So, hindi po. pag sinabi ng ating mahal na ina na very confident siya na pag kayo'y gumamit ng rosaryo at kayo'y mag-scapular, kayo ay mapupunta sa, kayo ay magkakaroon ng grasya upang mapunta sa langit. Alam niya, kaya sinasabi, hiniling na niya ito sa kanyang anak. Yes. Pero syempre, dapat alalahanin din natin, ano ba ang ibig sabihin ng pagsusuot, for example, ng scapular o ang pagdadasal ng rosaryo. Hindi po ito anting-anting. Hindi po mahika. Hindi magic. Walang magic. Hindi yan yung magic na naka-scapular ako, pwede ako magkasala. May scapular ako, pwede 3 asawa ko. Hindi pwede gano'n, no? O kaya hindi pwedeng tabla ng bala. Oo. Diba? Isa sa buhay. Actually, may isang santo, hindi ako sigurado sa pangalan, pero may isang santo, si Robert Bellarmine yata, kung di ako nakakamali, na sinabi niya, kung ikaw ay nagsusuot ng mga sacramentals, mga scapular, at sa pakiramdam mo dahil nakasuot ka ng scapular, pwede ka magkasala. Ang mangyayari dyan, pag oras ng kamatayan mo, hindi mo yung suot. Kumbaga, nandun din yung grasya na binigay sa iyo yung grasya na katuwang ng scapular, huwag mong gamitin sa mali. Huwag mong sabihin, naka-scapular naman ako, pwede ko gawin ng kahit ng kasamaan dabo. Ang mangyayari dyan, kung kailan ikay nasa bingit ng kamatayan, wala yung grasya na kailangan mo. Dahil pinagtawanan mo at dahil binastos mo yung grasyang binigay sa iyo. Kaya yung pagsusuot ng scapular, yung pagdasal ng rosary, alam niyo po, ano pa rin yan? Kailangan, pa rin tayo? Gagawin ka pa rin. Gagawin pa rin natin. Ako, pasensya na po, napahuli na Pero basta pagsusuot, kailangan nandun yung chaplet na nire-recite natin. At the same time, ginagawa natin kung ano yung mabuti at tama talaga. Yes, ayon amen. sa kalooban ng Diyos. So, So hindi siya sabihin natin na baluti, na ito na protected tayo sa purgatory. Meron na ako, scapular na ako. Pwede pa gusto ko, hindi po gano'n. Yes. Saka yung pagsusuot natin ng rosary saka ng scapular, dapat samahan din natin ng mabuting pamumuhay. Oo. Saka Yun talaga yun. dapat samahan din natin ng dasal, sakramento, saka pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Pag-iwas sa kasalanan. Amen. Amen. Ano na tandaan ng consecration. Yes. Kung sumusuot ka ng isang mga sacramentals, kinoconsecrate mo ang buhay mo sa tao na yun. Yes, Oo. yes. Pinapabanal mo ang tao, ino-offer mo ang sarili mo. Yes. Kumbaga nakakatulong siya in our, para maging holiness tayo as bilang isang Kristiyano. At sa spiritual life natin, nakakatulong din siya. Di ba? Yes, so talagang kailangan makita rin sa atin personally yung kumbaga yung may pagbabago, yung Christian way of life. Kasi na nagsasabi na ang tunay na perpetual health hindi daw ang ating mahal na ina, kundi ang ating Panginoon na Yesu Kristo. Ang sagot natin dyan, yung pinanggagalingan ng kapangyarihan ng dasal ng ating mahal na ina ay walang iba kundi ang pagkinig sa Kanya ng ating Panginoon. Amen. Kaya, pag si Mama Mary at si Jesus, hindi natin mapaghihiwalay ang kanilang, ang kanilang kapangyarihan. Hindi mo mapaghihiwalay yan. You're watching
ETVN Philippines.